That's a grave abuse of discretion, the power to cite resource persons in contempt. At mayroon ng desisyon ng Korte Suprema dyan na dapat maging maingat ka. Cannot be doing that as if kumakain ka lang nang nakikita mo niya sa pagkainan. Pipili ka lang kung ano gusto mo. Hindi pwede yun. Kaya suggestion ko niya kay Attorney Lopez, papailan nyo na. Punta na kayo sa Korte Suprema. Alam mo, if you have to make a choice between a productive undertaking, kaya nang ginawa niya ngayon, as against a destructive hearing, syempre, ano bang pipiliin ni BP Sara? Doon na lang. Kasi tama lahat yung sinasabi niya. Nandun naman siya na. Hindi naman siya pinagtatanong. Pinipilit pa siyang sumumpa. Kung yung bang kahit na hindi siya sumumpa at kung talaga lang naman ang hanap nila ay yung kung ano nangyari doon sa gusto nilang itanong o ano naman kung hindi nakasumpayan o hindi. Di ba? Kung yun lang naman impormasyon ng gusto mo dahil you want to introduce amendments to a law, o hindi mo kailangan pinagsusumpaan mo yan. Saka since that is a legislative proceeding, the assumption is yung mga tao dyan sasabihin nila yung totoo kasi delikado pag hindi siya magsabi ng totoo. Pangalawa, yung pong mga gusto nilang itanong, dapat nga hindi na muna tinatanong kasi kaugnay yun sa paggagastos na sa kanilang at the back of their minds, irregular because of a COA report. Sinasabi na nga yung paulit-ulit na hindi pa nga final yun, kaya dapat hindi yun subject ng inquiry muna. Still on the same issue, Attorney Sal, dun sa ganap na pagdinig dun sa Kamara, kaugnay dun sa confidential fund, pinakontempt ni Franz Castro, si OVP Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, dahil umano sa undue interference, umano nito sa ginagawang investigasyon ng komite hinggil sa confi funds ng OVP. Nag-ugat naman ito, Attorney Sal, sa sulat ni Lopez sa Commission on Audit na huwag mag-submit ng audit report na pinagkagastusan ng confidential funds sa komite. Para kay Castro, parang inuutusan daw ng OVP ang COA na huwag sumunod sa mga mambabatas. Pero punto ni Lopez, respectful request ang kanyang sulat sa COA at wala siyang intensyon na harangin ang investigasyon ng komite. Tatagal naman ng 5 araw ang contempt laban kay Lopez so hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig sa November 25. Attorney Sal, itong move na ito ng pag-contempt, hindi ba ito makakonsider na abuse of power ng mga mambabatas? Kaya nga, nagbibigay din ito ng dahilan para sa mga resource person na huwag dumalo kasi it's either napapahiya sila or it's like being crucified on the cross every time they attend this kind of hearings, Attorney Sal. Talagang matagal ko nang sinasabi yan sa programa natin. That's a grave abuse of discretion, the power to cite resource persons in contempt. At mayroon ng desisyon ng Korte Suprema dyan na dapat maging maingat ka. Cannot be doing that as if kumakain ka lang nang nakikita mo niya sa pagkainan. Pipili ka lang kung ano gusto mo. Hindi pwede yun. Kaya suggestion ko niya kay Attorney Lopez, papailan nyo na. Punta na kayo sa Korte Suprema. Dahil masyado ng maraming abuso ginagawa ng komite. Samantala, Attorney Sal, nanguna si Vice President Sara Duterte sa napupusuan ng mga Pilipino para sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon sa survey ng WR Numero, lumalabas na 24% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila si Vice President Duterte bilang Pangulo ng bansa. Pero wala pa sa isip ng Vice Presidente ang halalan sa 2028. Aniya, maraming pang posibleng mangyari bago ang 2028. At kung tatakbo siya o hindi, sa pagkapangulo ay isasama niya sa taong bayan sa kanyang pagpapasya. Attorney Sal, do you think meron pang appetite ang Vice President for the presidency? Or do you think it's better to go back to Davao City to become mayor and mag-retire na para makapag-retire na rin daw si Tatay D? Or ituloy pa rin niya yung laban for the 2028 elections?
she should have more appetite now. Kasi nga, pinagkakaisahan sila. Para ipakita niya na pag siya ang presidente, hindi niya gagawin yung ginagawa sa kanyang ama na bengatibo. Unang-una, nagbibinggansa sila for what? Wala namang ginawa sa kanilang masama si Presidente Duterte. Kung hindi lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang bayan. Marami siyang ginawa. Sinira niya ang kriminalidad. Sinira niya yung drogang sindikato. Pinaganda niya ang mga probinsya sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming farm-to-market roads, bridges, eskwelahan. Tapos, dito sa Metro Manila, di ba? Pumuputok yung mga expressway, skyway, lahat na uri ng klaseng build project. So, bakit nila pinahihirapan itong mama? Sinisira nila. Wala namang ginawa sa kanila. Samantalang sila lahat, and I mean lahat, except for one or two na sumuporta sa kanya, puro kalaban sila noong 2016. And yet, nung manalo siya, lahat sila, kalaban o hindi, bumoto o hindi, binigyan ng ayuda ng presidente at hindi sila pinakialaman sa Kongreso. Pero yun ang ganti nitong mga taong ito kay dating Presidente Duterte.